He's never going to be. Kasi meron ho siyang sinasabi sa kanyang programa when you reached out to him daw when you were supposed to get married or when about to get married, when you were about to get married daw po. Parang he tried to reach out to you daw, kaya lang daw po ayaw daw po ibigay nung mga relatives niyo po, even your mother. Nagalit na si Lady in Red. Kaya si Tulpo buhay pa, sinusunog na sa impyerno. Civic Typer, shoutout sa'yo. Yung number niyo po. Oh, salamat. Oh. Welcome sa live. Salamat sa pagtambay. Dahil magbibigay daw po siya ng $10,000 sa inyong kasal. Is there any truth to that po? Kasi yun po yung kanyang nilalabas sa kanyang palabas na Raffy Tulfo in action. Hindi totoo yan. Thank you for bringing that up and asking that. Because I want to set the record straight. Hindi totoo yan po. First of Another pain. Another pananakit, di ba? all, Crap. na-meet niya ako sa 1997, di ba? So, as I said earlier, I've visited the Philippines a handful of times, maybe 5 times throughout that time. So, I'll see him, I'll come for 3 weeks. I'll see him about 5 times, 4 to 5 times in those 3 weeks. So, each time, nawawala yung numero ko, nawawala yung email ko, nawawala yung address ko each time. Kasi, kung nasa Pilipinas ako, he's always saying, oh, I've missed you, I love you, mahal kita, blood is thicker than water, ganon. Binobola ako, di ba? Pero, as soon as I go back to America, walang birthday cards, walang Christmas cards, walang phone calls, wala. Basta, Imagine, no? Di ba? Pakitang tao lang yung nung nagkita sila ni Ma'am Grandy dito sa Philippines. Pakitang tao lang yung ginawa. Di ba? Pinakita lang na kunwari ama siya. Pero nung nakaalis na sa Amerika na, wala na lahat. Parang wala na. Kalimutan mo na ako, parang ganun. Hindi lang sinabi ng derechahan. Pero yun yung pinaramdam. Diba? nawawala. Pero every time I go back to Pilipinas, I forgive him kasi in my head, maybe I did something wrong. Baka nagkamali ako. So in my head, I thought I'll just be a better daughter this time around. I won't make him upset. I'll be perfect. So masyadong masakit na Diba? yun ang inisip ko. Sobrang sakit talaga nun. Diba? So, kung sinabi niya na he can't get a hold of me, I don't understand because how has he not, in today's technologically driven world, hindi ko naintindihan bakit nawala niyang address, phone, at saka email ko na more than 5 times. Ito kasi kaya niya sinasabi to, sobra Civic, sobrang sakit. Diba? Kaya niya sinasabi to kasi di ba naglabas ng statement nung nag-file na si Ma'am Julie Licop ng case against Raffy Tulfo ng bigamy. Naglabas ng statement si Raffy Tulfo na siya daw ang nag-reach out sa anak niya. Pero ayaw daw ibigay ni Ma'am Grandy yung number, even though yung mga kamag-anak ayaw daw ibigay kay Raffy Tulfo yung number. Yun ang statement na nilabas ni Raffy Tulfo. Diba? Para daw makapagpadala siya ng pera para sa kasal ng anak niya. Ngayon, sinungalingan ngayon ni Ma'am Grandy na hindi totoo lahat yun. Ang sakit nun, di ba? Bakit kailangan mo sabihin, bakit kailangan mo magsinungaling in public? Parang pinasama mo yung anak mo, yung totoo mong anak. Di ba? Yung legit mong anak, di ba? Parang pinasama mo sa 27 million mong followers. Gano'ng kasakit yun, di ba? Sabi ni Lady in Red, galit ako sa mga tatay na ganyan, sarap patayin. Wag naman. Pero talagang hindi kita masisisi dyan kasi talagang ang sama-sama naman talaga kasi. Nagkaroon pa ng guilt feeling tuloy na, di ba nagkaroon pa siya ng guilt feeling? Kasi parang hindi siya naging mabuting anak para kay Raffy Tulfo nung nagkita sila.
Grabe yung konsensya nitong tao na to. Rapi Tulfo, napaka walang yung tao. And to tell you the truth, Attorney Libayan, Apo. yung Facebook ko, private na private. Talagang lockdown yon. You cannot find me. Kung Opo. hanapin mo ako sa Facebook, hindi mo ako mahahanap. Yung litrato ko, hindi ang mukha ko kasi talagang gusto kong privacy ko. So, na-surprise ako sa, I think it was 2000, when was it? 2019? So, it was when I was after my marriage. Nakita kong email sa Facebook ko galing kay Ralph. Sinabi Sino niya, po si Ralph? Ralph Tulfo, anak ni Rafi. Okay, yung kanyang anak po. Sige po. Sinabi niya, hey, I'm using Ralph's Facebook because I don't have Facebook. So your mother, something along that, I can pull it up later, but O yan ha. No, nagtataka si Ma'am Grandy nung una kasi bakit laging nawawala yung number niya kay Rapi Tulfo, yung email address, bakit nawawala? Oy, good morning, Recul. Shout out sa'yo. Yun, guys, Recul is in the house. So, yun ano, lagi doon nawawala yung number, yung email, nawawala. Tapos biglang nag-reach out using Ralph's Facebook. Diba? Anong ibig sabihin niya ron? Para palitawin na siya ang nag-reach out? Diba? Sabi ni Civic, ni Civic, given the fact na hindi niya si Ma'am Grandy by all means, dapat never siya mawawala ng, oo, mayaman naman siya. Diba? Dapat hindi nawawala ng communication sa anak, just saying lang. Tama yan. Diba? Nakakasarap pa yung $10K. Kaya nga eh. Grabe. mother is trying to tarnish my reputation. Can you please talk to her? Something along that line. So, Sinungaling nga po kasi lulusot pa para makaligtas ang kaso, di ba? hindi ko naintindihan na paano niyang nakuha ang Facebook ko. Lockdown ang account ko. So, well, alam niyo ho kasi easy marami for- naman siyang researchers eh. Okay, so Di ka mo. Kasi ganito yan. Ito lang may nabasa lang ako before. Or may napanood ako. Na kapag ang bigla na lang nilang nalalaman, ano ba yung may lumapit kay Rapi Tulfo sa Rapi Tulfo in action, no? Bigla nilang nalalaman yung data ng isang tao. Yung pala, pinapahack nila yung social media account ng mga tao na hindi nila makuhanan ng statement. Parang mayroon ako napanood na ganun eh. So ito, malamang pinahack yung account ni Ma'am Grandy para lang makapag-reach out sila kunwari. Diba? So that only says na kaya nga yung tulad ng laging sinasabi ni Rafi Tulfo, kung gusto may paraan. Well, he is a very powerful person and he has a lot of people working under him. Most definitely he can do that. Kaya I feel you po nung sinabi nyo na more than 5 times he lost all your contact details, email, phone, saka social media. Pag gusto nga may paraan. So, well, I'm sorry to hear that na ganyan ho kayo dininay. Pero in relation to the money offerings po na sinasabi niya na he was supposed to give you 10,000, can we set the record straight din po if you can make clear to people kung paano ho kayo sinuportahan ni Rafi Tulfo? hindi niya ako sinuportahan. Oh, teka. Kung sasabihin mo na sinuportahan niya ako nung binibigyan ako ng shopping money kasi kasama ang girlfriend, so gusto niya ng one-on-one time sa girlfriend, bibigyan ako ng pera para mag-shopping ako. Yun, sinuportahan niya yung shopping habit ko. Mm-hmm. So if kasi nga inuuto para makapagsama ng mga girlfriends eh. 'Di ba? Pero hindi yun tao sa puso niya na bigyan ng shopping money itong si Ma'am Grandy. Alam niyo ba? 'Di ba binanatan pa to ng mga ampalayagang na hinayaan lang ni Rapi Tulfo na banatan ng ampalayagang itong si Ma'am Grandy.
Di ba Dead Sabol TV? O, di ba sabi pa nga ni Dead Sabol na binibigyan naman pala eh. Di ba? Binibigyan naman pala ng shopping money. My goodness, support na ba sa inyo yun? Ang palayagang? Tapos yung 10,000 daw, hindi raw maliit na pera yun. My goodness, ilang taon? Ilang taon pinabayaan si Ma'am Grandy tapos $10,000 talaga para sa kasal? Biyak mamba. If maalala nyo po kaya parang all your life kung magkano po siguro yung naibigay sa inyo, approximation of the money that Raffy Tulfo gave to you. So puro shopping money lang? Shopping money lang po kung nasa Pilipinas ako lang kasama Mga ng magkano po girlfriend. yung binibigay niya? Siguro each time I visit, bibigyan ako ng $2,000 to $3,000 siguro. $2,000 to $3,000. So So kung you mga went 5 here- times, mga 15,000 siguro. So mga $15,000 po yung nakuha nyo sa kanya na pera in your lifetime. Tama po. Okay. Yo, Pang's Not Dead. Shoutout sa'yo. What's up, what's up? O, ayun, tama. Diyan na pinakabalasubas na ama si Idol. Imbis na quality time para sa anak, di ba? Sa babae niya pa binigay. Yun. Di ba? Imagine, 13 years mo hindi nakita yung anak. Mula pagkasilang ng anak mo, hindi mo na nakita. Then after 10 years, nagkita kayo. Di ba dapat quality time? Binigay pa dun sa kabit. Grabe. Ang klaseng tao talaga to si Raffy Tulfo. Napakasama. Napakasama. So ngayon po what was your reaction when do you ito muna siguro a better question. Do you watch your dad sa Raffy Tulfo in action? Hindi po. Kasi How about in the Senate po? Do you watch him? hindi po. I prefer not to be involved or see what he's doing. Siyempre, tinanggap na lang niya. Diba? Kasi, wala namang idinulot kundi puro sakit eh. So, diba? Itakwil na lang niya bilang ama. Yun na lang ang ginawa ni hindi ba masama? So, mabuti pala. Sabi ni Kahel, before I thought that of all Tulfos, si RT ang pinakamatino. Pala pinaka super duper mali pala ikaw. Hindi pala. Siya pala yung pinaka hindi matino. Mapriso ka. Yaman mo na. Di ba? Grabe naman talaga eh. Just stating the fact. Di ba? Meron naman tayong patunay. Kung kakasuhan ako, then go ahead. Di ba? Wala naman tayo magagawa kung gano'n eh. Sabi nga ni attorney, di ba, meron na naman siyang +1. Sabi nga niya, ang hirap na i-predict niya ngayon, ni Raffy Tulfo kasi bigla-bigla na lang. Pati nga yung parody, pinatulan eh. Sobrang sama lang naman. Tama naman. Ngayon po kasi marami siyang claims tungkol sa nanay nyo. If you don't know anything about it and if you haven't watched it, maybe I will not ask na, pero I'll ask your permission then if you are willing to talk about it. Yung mga claims ho ni Raffy Tulfo sa inyong nanay na si Miss Julie po. Do you know anything about the claims of Raffy Tulfo sa mga ginagawa ho ng nanay nyo? Teka po, meron clip that was sent to me about he was on his show and he said my mother is extorting him. Yun ba? Yes, tama po. So you've seen that clip po? Yes, I have. What can you say about that po? Gusto ko may screen capture. Sige. Ito pa, another na naman to. Another pananakit na naman.
yung akusahan yung nanay mo na na ini-extort siya, 'di ba? Talagang I'm shocked kasi um shocked ako kasi number one, hindi naman totoo. Number two, pinakita yung mukha ng nanay at dad ko sa TV, at saka yung lugar nila, like invasion ng privacy, and complete use of power, abuse of power, yung inisip ko nung ginawa niya yun. Kasi ang nanay at saka dad ko, wala silang platform na kagaya niya. Yes. So, lahat ng ginagawa niya, reframing, di ba? So, putol-putol, like ang mga information na linalagay niya, and reframing ang information. Napakawalang kwentang tao at bobo ka, Artulfo. Artulfo. Yan na. Asan na yung mag-screenshot? Go ahead, screenshot na. SS mo na. Di ba? Nagsalita si Rapi Tulfo ng ganon. Ang sakit sa pakiramdam ni Ma'am Grandy kasi walang platform yung kanyang mga magulang para makapagpaliwanag din yung side nila sa mga tao, di ba? So, merong ngayon, merong channel ngayon si Ma'am Julie, pero kailan lang yun ginawa? Parang 2 years ago pa lang or 1 year ago, ganon. Parang ganon eh. Information na linalagay niya. So, total abuse of power kasi ang nanay at saka dad ko, naniwala pa naman ako dyan kay Tulfo dati. Wala silang power na pwedeng that people will hear what they have to say, their side of the story. Tama, tama po. I agree with you. Kasi are you aware po na in social media your dad has 27 million subscribers in YouTube and he is the most famous YouTuber here in the Philippines? Opo, alam ko yon, pero I don't search that info myself. I have that information sent to me. So medyo alam ko anong ginagawa niya kasi ang mga pamilya ko binibigyan ako ng mga informasyon pero hindi ko hinahanap ng sarili kong informasyon niya. Yeah. Kasi nga tanggap niya na eh. So, bakit pa? Para ano pa? Para ano pa na malaman niya kung ano yung activities ng tatay niya, di ba? Yeah. I understand ho kung bakit ganun yung gusto niyong mangyari. Ngayon po, speaking of popular personalities, are you aware din po na yung mga kapatid ni Rafi Tulfo ay popular personalities rin dito sa Pilipinas? Opo, dati nung na-meet ko siya una, si Mon mas popular ata kaysa sa kanya. Si Mon at saka si Erwin. Si Ben konti. So, I think when I first met him, Rafi wasn't as big as Mon Erwin. Maybe he was bigger than Ben at the time. So ito po, where did you meet them? Can you remember po what was the year when you met your titos, the Tulfo brothers? To be honest, I can't remember the exact year. It might be the first time that I was in the Philippines. So, kung tama, 2007 yon. Yung na-remember ko lang, we went to a fancy restaurant, a private room. So, there was a specific private room sa restaurant. So, it was just my uncles and my father and their girlfriends. So, dinala yung lahat ng girlfriends nila. Walang nagdala ng asawa. Girlfriends lang ang na-meet ko. So, grabe no, lahat sila silang magkakapatid. Puro girlfriends yung pinakilala kay Ma'am Grandy. Walang tunay na asawang pinakilala. I mean, yung, di ba, kagaya ni Rapi Tulfo, puro girlfriends yung pinakilala.
Bagay, si Jocelyn, girlfriend din yun eh. Pero yung pati ibang mga kapatid, puro girlfriends lang din ang pinakilala. Puro mga kabit lang din. Diba? Wala pala si Tito Ben eh. Konti popularity pa. That was my first time, and again, I was young, so excited ako na meet kong si Tito Mon. Diba? Sikat siya. So excited ako na meet ko Yeah. si Tito Mon, si Tito Erwin, saka yung mga girlfriends nila. Pero nung panahon na ito, you are aware po nakasal sila lahat. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung kasal sila. Pero kasi pinakilala lang girlfriend. So ang isip ko, baka may asawa kasi sabi girlfriend. Kasi Okay. yung isip ko nung bata ako, kung gwapo sila lahat, mayaman sila, syempre may asawa na, di ba? So, tapos Yes, pinapakilala lang girlfriend. At saka kung kasama yung girlfriend ng tatay ko, kasi alam ko, ang tatay ko, kasama niya si Jocelyn. So, bakit isasama ang girlfriend niya, hindi Jocelyn, kung yung mga ibang babae ay asawa, di ba? Dapat Jocelyn, dapat hindi yung girlfriend. Yes. Itong mga tulfo. Wait na, medyo na-distract ako guys, no? May nag-send sa akin ng ng link. Nilabas na raw yung video ng ng Pulburon. Pero mamaya ko na lang panoorin. Medyo na-distract ako eh. Yung Pulburon ni President Marcos. Grabe no. Hinahalo pa no, sabi ni Civic. Magulat ka ko is kung yung mga nagpapalitan pa sila. Grabe ka naman. Ang tindi naman ang imahinasyon mo. Brother, so ilang beses nyo nakasalamuha o na-meet? Isang beses lang po ba? Isang beses lang, pero si Tito Ben, nakita ko siya na naman, nakalimutan ko yung date. Siguro mga 18 ako. Galit na galit ako sa tatay ko. So, nasa Pilipinas ako. So, I asked, i-content to, baka buwas na to. Papag-aralan ko muna. my Tito Dick kung pwede niyang, if he could have me meet Tito Ben. So, he got me a meeting to meet with Tito Ben. Galit ako kasi nawala na naman ang tatay ko. Nawala na naman ang telepono ko, nawala naman ang email ko. So, I didn't want to see my father. I didn't want to see Rafi that year. So I went to Tito Ben, and Tito Ben urged me to murahin si Rafi for neglecting me, di ba? Wow. So, si Tito Ben, medyo, di ba? Hanggang ngayon naman, di ba? Parang kinokontra-kontra ni Tito Ben, si Rapi Tulfo, di ba? So, yun pala, no more Tulfo for next election, sabi ni Gina Rubliga. Shoutout po sa'yo. Welcome sa live. Di ba? Buti pa pala to si Tito Ben. Medyo talagang na pamangkin niya talaga itong si Ma'am Grandy. So, salute kay Tito Ben. So, I think Tito Ben might have called Rafi because later that evening, I got a phone call. Walang telepono ng tita ko. I was staying at my tita Sally's at the Palenque area in Las Piñas, so they didn't have a telephone. So it was one of the neighbors had the telephone. They called there, and it was my father saying he wanted to meet me and take me out. So we met at the Shangri-La Hotel, and apologetic siya, really apologetic. Okay. He was apologizing. He told me he missed me, na mahal niya ako, ganon. And he'll make it up to me whatever I wanted. Kung gusto ko ng bodyguards with a car to go shopping, if I wanted a condo, or he was making all kinds of promises to me kung anong gusto ko.
So Mhm. again, I forgave him at that time. Hmm. So pinangakuan. Pinangakuan ng kung ano-ano. Parang sinisilaw-silaw, di ba? O ano nangyari? Pero about these promises that he made, meron po bang nangyari dun sa mga promises na prinamis niya sa inyo yan? Yung mga condo, yung mga sasakyan na yan? Wala po. Wala. See? Para lang makuha ulit yung ano ng anak. Pinangako ng pinangako and then hindi naman talaga ibinigay. Di ba? Siguro that's the year na pumunta kami sa Lizelle. Sorry? Pumunta kami sa Boracay. Dinala ang girlfriend, Lizelle, sa Boracay. Kaming tatlo pumunta sa Boracay. Kasi yun ang... So yun, pinangakuan. Bibigyan ng kondo, bibigyan ng ganito. Di ba? Tapos, nagpunta sila ng Boracay. Kasama yung girlfriend. Di ba? My goodness, ginamit na naman siya para, kunwari, siya lang ang kasama, walang kasamang girlfriend. Grabe. Di ba? Paano ka hindi mabubuisit dito? Ating sarap big tea. Big tea. Ayan ka na naman ha. Ayan ka na naman, Mr. Chair. Inalok pa din pala siya ng kondo. Akala ko yung staff lang niya. Pati anak, syempre, ito naman. Kaya lang, drawing. Sinabi ko sa kanya gusto kong gawin. So, dinala kaming tatlo sa Boracay kasama si Lizelle. Ditong panahon na ito, are you aware kung meron hong anak yung daddy nyo, si Rapi po na kay Lizelle? Na-meet ko ang anak ni Lizelle, si Chelsea. Oh, ito nga si Tarakatak, si Lizelle. RT, you can't buy happiness. Tama. Ayan mo sila, may balik yan. Pusa, walang gala. Di siya kasama at kasama pa mga tinurbo. She introduced her to me and nagalit ang... Mahilig pala talaga mag-alok ng ng kondo. Kahit sa anak. Sorry. Okay lang. Okay lang. Na bakit pina-introduce Chelsea sa akin. But it was already done. Lizelle brought Chelsea. I think we were at the mall. Pero yes, I'm aware of Chelsea. Na-meet ko siya nung bata pa siya, baby, di ba? Pero hindi ko na-meet si Ralph or Maricel. Sino po ang alam niyong tatay po ni Chelsea? Rafi. Alam ni Ma'am Grindy. Di ba? Alam ni Ma'am Grindy na anak niya yung anak ni Tarakatak, anak ni Rapi Tulfo. Di mo tuloy alam kung quality time sa anak. Actually, na-realize na ni Ma'am Grindy na yung quality time na yun ay para dun sa babae, hindi para sa kanya. Ginamit lang talaga siya as in. Rafi Tulfo din po. Ngayon po, itong binanggit nyo po si Ralph tsaka si Maricel po. Sila po, kaninong anak po ito? As far as I know, Rafi Tulfo. Rafi Tulfo. Doon ho po, ito ho ba yung kay Jocelyn Puwa, yung congressman din po ngayon? Opo. So you haven't met them po tulad na sinabi nyo? Hindi po. Na-meet ko lang si Jocelyn. Mabait si Jocelyn sa akin. Meron mga alahas na binigyan sa akin ni Rafi na sinabi niya galing kay Jocelyn. Sabi lang siguro na galing kay Jocelyn, pero si Rapi Tulfo lang talaga bumili nun. Para maging good shot si Jocelyn kay Ma'am Grandy. Diba? Siyempre, alam naman natin galawan ni Rapi Tulfo. Okay. So, did you meet Jocelyn po in person? Opo, mga 2 beses. 2 beses. Pero hindi si Maricel or Ralph. Hindi si Maricel o kaya si Ralph. Opo. Do you communicate with any of dito po sa father side nyo through any of the communication channels like phone or social media?